Danica's POV. Natapunan ng gatas ang suot kong t-shirt kaya naisipan ko magpalit. Pagpasok ko sa kwarto nakita kong natutulog na si Alejandro kaya nagmamadali kong tinanggal ang suot na shirt at nagpalit. Sa bagay kahit naman makita pa siya ni Alejandro, di naman to tatalaban dahil lalaki din ang type nito. Pero kung hindi lang niya alam ang tunay na kulay ng dugo nito, posibleng magkakrush siya dito. Matangos ang ilong, mapula ang mga labi, makamandag ang chinito nitong mga mata, matangkad at maganda ang pangangatawan. Muli niyang naalala ang itsura ng katawan nito. Kinilabutan siya ng malalayon. Kahit na bakla ito, lalaki pa rin to kaya dapat nag-iingat pa rin siya. Ano kaya't akitin niya to? Talaban kaya ito sa kanya? Malamang, tumakbo itong pauwi sa mga magulang sa takot. At kapag nangyari yun, ang saya-saya niya siguro. Gusto niya nang magising sa napakasamang panaginip na to. Subukan kaya niya. Inihagas niya sa basket ang tinanggal na shirt saka lumabas ng kwarto habang iniisip niya kung paano niya mapapaalis sa bahay nila. Takot kaya to sa multo? Sa ipis kaya o sa daga? Pumesa siya sa harapan ng kanyang laptop. Kanina pa siya nakaharap sa monitor ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang mabuong konsepto dahil sobrang stress siya sa nangyayaring to sa buhay niya. Maya-maya tumunog ang kanyang phone. Nagpanik siya na makitang si Rod ang tumatawag. Nakabalik na kaya to ng Maynila? Field reporter kasi to sa kabilang TV network na pinag-applyan niya kung kaya't madalas out of town to naka-assign. Kaya naman kapag may chance na nasa Maynila ito, hindi pwedeng hindi siya nito kikitain. Paano niya ipapaliwanag kay Rod ang mga bagay at biglaan niyang pagpapakasal? Tiyak na magtatampo ito sa kanya. Niwala man lang siyang pinagsabihan ni isa sa mga kabarkada niya tungkol dito. Nahiya kasi siyang ipaalam sa mga ito na mag-aasawa na rin lang siya doon pa sa berde ang dugo. Pero ayaw niyang maglihim kay Rod. Matagal na silang magkaibigan. High school pa lang close sila at magkaklase. Seatmate pa. Ito ang madalas nagagawa ng assignment at tinutulungan din siya nito kapag nahihirapan siyang mag-review. Matalino naman kasi si Rod. Valedictorian nga nila ito nung high school Kaya naman laging scholar ito nung college. Pareho sila ng kinuhang kurso na hindi siya nakapasa sa eskwelahan na pinag-applyan nito kaya sa university na hindi gaanong sikat siya nag-aaral. Tanggap na niyang di siya kasing talino ng kaibigan, kaya hindi na siya nagtaka nang graduate sila agad na tanggap ito sa trabaho. Hello Rod, nasa labas ako ng bahay niyo, may pasalubong akong danggit. Di ba paborito mo to? Nagmamadaling binuksan ko ang pinto. Namiss niya ang kaibigan, lalo pa ngayong kailangan niya na matinong makakausap. Rod! Masayang-masayang yumakap siya dito na parang ang tagal-tagal itong nawala. Samantalang last week lang magkasama pa silang nanood ng sine. Yeah, those were the days. Last week lang yun. Ngayon, Mrs. Danica, Portugal na siya. Parang gusto niyang mapatili ng malakas kapag naalalang masamang bangungot na ito. Hey, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Sa tagal nila magkaibigan, kabisadong-kabisado rin ito ang bawat galaw niya. Hinili niya to sa may kusina. Sasabihin ba niya rito ang tungkol kay Alejandro? Nagugulumihanan siya. Pihadong magagalit to sa kanya lalo pat may usapan na silang walang taguan ng sekreto. Kuwan kasi si Daddy? Bakit? Ano nangyari sa Daddy mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Natigilan siya. Ayaw niyang mag-alala ito sa kanya kaya hindi na lang niya itutuloy pa ang sasabihin. Sakara lang kapag hindi na ito masyadong pagod. Wala naman. Medyo namimiss ko lang siya kasi nandun siya sa farm namin sa Batangas ngayon. Ibig sabihin, mag-isa ka lang dito? Nag-aalalang tanong nito. Tumayo siya at pinagtimpla to ng paborito nitong chocolate drink. Okay lang naman sa akin. Ilang beses naman na akong iniwan ni Daddy dito nag-iisa. Safe naman ang lugar namin saka okay naman ng mga kapitbahay. Sabi niyang dito tinitingnan. Saka dyan lang naman sa kanto yung police station kaya't safe na safe ako dito. Sa bagay, nga pala may complimentary ticket ako na favorite singer mo sa Sarah G. Sa concert niya this coming Valentine's Day. Gusto mo manood tayo? Bigla siyang na-excite. Talaga? Oo ba? Ako ba bang tatanggi? Idol ko yan? Ani ang tuwang-tuwang nilapag sa mesa ang chocolate drink nito. Ko? Buti na lang talaga wala ka pang girlfriend kundi pihadong di mo ako maalalang bigyan ng complimentary ticket. Bakit naman? Tsaka di naman ako mag-girlfriend kung di rin lang kagaya mo. Makahulog ang sabi ni Rod sa kanya. Wow! Gandang-ganda ka talaga sa akin. Aniyang walang kamali-mali siya sinabi nito dahil sanay na siya sa mga birong iyon ng kaibigan. Talaga namang maganda ka Mas maganda ka pa kay Julia Barreto? Anito sa kanya. Kilig naman siya. Talaga ba? Napa-beautiful eyes pa siya sa harapan nito.
Siya nga, aniya dito sabay sila nagkatawanan. Pero pareho silang nahinto sa pagtawa na lumabas si Alejandro sa kusina. Nakapang ibaba lamang ito. Nagbukas ng fridge at kumuha doon ng tubig na parang hindi sila nakita. Unti-unti naglaho ang mga ngiti sa mukha ni Danica. Gayun din si Rod. Nagtatanong ang mga matang napatingin sa kanya si Rod. Putlang-putla ang mukha niya. Mapapatay kitang lalaki ka? Aniya habang madilim ang mukhang nakatingin kay Alejandro. Paano ko ba ipapaliwanag kay Rod ang tungkol kay Alejandro? What? Nagtatakang tanong ni Alejandro na mapansing pareho silang nakakunot ang noon ni Rod habang nakatingin dito. Ngayon na ba kayo nakakita ng lalaking umiinom ng tubig in the middle of the night? Takang tanong nito. I'm sorry, hindi ko kasi alam kung paano sabihin tungkol kay Alejandro eh. Halos paanas lamang nasabi ni Danica kay Rod. Di maitago ang sama ng loob na nararamdaman nito nung ipagtapat ni Rito ang tungkol sa kasalang naganap sa kanila ni Alejandro. Bakit di mo man lang ako tinawagan? Parang maiiyak na tanong nito sa kanya. Ay oo kasing mabigla ka eh. Sa palagay mo, hindi ako mabibigla nito? Sumbat ito sa kanya. I'm sorry, please naman Rod. Huwag mo nang dagdagan pang sakit ng ulo ko. Eto nga namumroblema na ako sa kumag na yun eh. Bakit ka kasi pumayag? At that time, hindi ko alam kung paano tatangan si Daddy. Minsan lang kasi yung mag-request kaya hindi na ako makahindi. My God, Danica. Naintindihan mo ba kung ano sinasabi mo? Buhay mo yung nakataya dyan, bakit ka pumayag? Nagagalit na tanong nito sa kanya. Sana tinawagan mo man lang ako. Sorry na, nandito na yan, wala na ako magagawa. Ganun lang kadali sa yung tanggapin ang sitwasyon mo? Di ba kapaniwalang tanong ni Rod sa kanya? Di siya makaimig. I can't believe this. Napapailing na sabi nito at saka nagmamadali ng umalis. Hinabol niya to hanggang sa may gate ng bahay nila. Rod? Pero hindi na siya nito nilingon. Dire-diretso tong pumasok sa loob ng kotse na nakapark sa tapat ng driveway ng kanilang gate. Naiiyak siya sa inis na sinugod sa Alejandro. Nakadapa ito sa kama na tumatatnan niya. Asar na pinaghahampas niya ito ng kanyang unan. Hey, ano na naman bang kasalanan ko? Napaiyak siya sa sobrang sama ng loob. Alam mo nang may bisita ako, bakit ka nagpakita? Angin na rito. Naupo ito. Boyfriend mo ba yon? Best friend ko. Natawa ito. Oh, best friend mo lang pala eh. Kung makapag-react ka naman, kala mo naman ang tindi ng problema mo. Mas lalo siyang nanggalaite sa ines. Ah, bakit? Hindi ba matindi sa yung problema natin to? Sigaw niya rito. At kung para sa iyo bali wala lang ang pag-aaway namin ng kaibigan ko, pues sa akin mahalaga yon. At hindi ang isang pamintang kagaya mo lamang sisira ng friendship namin. Nanilisik ang mga matang sabi niya kay Alejandro, tsaka nagdadabog na lumabas na ng kanyang kwarto. Tinatawagan niya si Rod pero ayaw nitong sagutin ang tawag niya. Rod's POV. Peste. Pinatuloy ni Rod ang pagpapatakbo ng sasakyan. Inabutan siya ng traffic bago pa siya makatawid sa kabilang kalsada. Peste naman no. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagmumura. Pakiramdam niya sa sabog ang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala. High school pa lang sila, may lihim na siyang pagtingin kay Danica. Ngunit pinagpapaliban lamang niyang panaligaw dito, talaghihintay siya ng tamang pagkakataon. Ang gusto kasi niya may stable na trabaho siya bago niya ito ligawan. Peste. To think bantay sarado siya sa lahat ng maniligaw nito. In fact, lahat na nagpaparamdam dito inuunahan na niya. It's either pinamamalitan niyang girlfriend na niya si Danica, kaya hindi na nito po pwedeng ligawan, o kaya naman tinatakot niya. Pagkatapos bigla mababalitaan niyang nagpakasalito sa lalaking nun lamang nito nakilala. Gusto tuloy niyang suntukin ang sarili. Kung hindi siguro siya nagpatumpik-tumpik, hindi mangyayaring ganito kay Danica. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Mahal talaga niya ito. Mga bata pa lamang sila, minamahal niya na ito, kaya ang sakit-sakit sa kanya na malamang may asawa na ito. Sa isang iklap lamang parang gumuhong bigla ang mga pangarap niya. Danica's POV. Di makatulog ng gabing yon si Danica. First time nila mag-away ng matindi ni Rod. Ayaw talaga nitong sagutin ng mga tawag at text niya. Hindi siya sanay na natatapos ang araw na magkagalit sila. Kasalanan ng pamintang to. Napasimangot siya na mapatingin kay Alejandro na mahimbing na natutulog. Gwapo talagang mokong na to. Kung naging tunay itong lalaki, ang daming babaeng aaligid dito. Kabilang na siguro ang sarili niya. Maganda rin siguro maging lahi nito. Sayang naman. Donate na lang sana nitong sperm cell para hindi masayang ang lahi. Di niya naman lahi nakatitig siya dito hanggang dalawin siya ng antok.
At dahil tulog na siya, hindi niya namalayan na idantay ni Alejandro ang isang binti sa binti niya, habang isang kamay nito'y nakayakap sa bewang niya. At ewan kung bakit komportable naman ang tulog niya sa mainit itong yakap. Alejandro's POV. Komportable si Alejandro habang natutulog. Pakiramdam niya may hatid na kakaibang pakiramdam sa kanya. Ang mainit na katawan ng kayakap niya na masana nakapagpainit ng pakiramdam niya. Ang bango-bango rin ang amoy ng buhok nito. Nananaginip ba siya? May naiuwi ba siyang chicks kagabi? Mas lalo niyang hinapit palapit sa kanya ang katawan ng kayakap. Kumisdot na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Ramdam niyang mas lalong siniksik ng katabi niya ang katawan sa mga bisig niya. May kung anong nagising sa kanyang kamalayan. Unti-unti siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Muntik na siyang mapasigaw nang ma-realize kung sinong kayakap niya. Di tuloy niya alam kung lalayo o hahayaan lamang niya ang sarili sa ganong posisyon. God, bakit parang mas nanaig sa kanyang kayaan na nakakulong to sa kanyang mga bisig? Napatitig siya sa mukha nito, sa matangos nitong ilong, sa mahaba nitong eyelashes at mapunan nitong mga labi na parang nanunuksong hagkan siya. Nagiinit ng husto ang katawan niya at naalala niya ang eksena kanina na magtanggal ito ng t-shirt at masilayan niyang magandang katawan nito. Mas lalo siyang naaakit. Peste, baka ko na pang magawa ko sa babaeng to. Bago pa siya makagawa ng isang bagay na siguradong pagsisisihan niya pagdating ng araw, dahan-dahan niyang inilis ang kanyang kamay na nakayakap dito at ang kanyang binting nakapatong sa binti nito at saka mabilis tumayo, nagtungo sa banyo. Maalinsangan ng pakiramdam niya. Gusto niyang mahimasmasan. Tinanggal niya ang suot na pang ibaba at binuksan ang shower, saka tinapat ang katawan doon para maibsan ang init na nararamdaman niya. Peste? Tiyak ba tatampal na naman siya nito kapag nalaman nito kung anong laman ng kanyang utak na mga sandaling iyon? Lalaki siya. Normal lang na makaramdam siya ng ganito sa kahit na sinong babae. Kahit pa sa bubwit na yon. Naalala niyang iyak nito kanina na mag-away to ng kaibigan nito. Kaibigan lang pero gano'n na lang kung magalit na malaman kinasal siya? I wonder kung kaibigan nga lang ba talaga ang pagtila ng lalaki yun kay Danica. Naalala niya si Alicia. Pihadong magwawala rin yon sa galit kapag nalaman nito ang tukol kay Danica. Hanggang ngayon, pinoproblema pa rin niya yon. Napatiimbagang siya na malalang pinost ito sa social media. Alam nito kung gano'n niyang pinagsasilosan sa River and yet, sumama pa rin tong makipag-date dito. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang nakaupo sa kama si Danica, nakatingin sa kanya. Napanaginipan kita. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Napakasamang panaginip. Danica's POV. Bakit? Anong napanaginipan mo? Tinignan ni Danica nang masama si Alejandro. Pinagsasamantalahan mo raw ako. Bahagya itong natawa. Ang sama nga ng panaginip mo. Nanunoy ang sabi nito at saka bahagyang napaismin. Napakasamang panaginip on my part dahil hindi ako ganyan ka-cheap para pagsamantalahan ka. Sabi nitong bumalik na sa kama at nahiga. Pwede ba magsuot ka ng shorts? Alam mo may kasama kang iba dito na tutulog ka nakapang ibaba? Kahit naman paminta ka, nakakaasiwa pa rin nakaganyan ka rito sa kwarto. Angin na rito. Di ako nakakatulog ng maraming suot sa katawan. Kahit winter, naka-undis lang ako matulog kaya matuto ka mag-adjust. Yamot na sagot nito at saka tumagilid ng higa, patalikod sa kanya. Nakairap na bumalik rin siya sa pagtulog patagilid, patalikod dito. Pero hindi na siya dalawin pa ng antok. Para talagang totoong-totoo yung pakiramdam na nakayakap to sa kanya kanina habang nakasiksik sa maskuladong katawan nito. Ewan kung bakit ang sarap-sarap ng feeling na yon habang nakakulong raw siya sa matitipuno nitong braso. Waring nagbibigay ng komportabling pakiramdam as if napaka-safe niya sa posisyong iyon. Kumurap-kurap siya. Hey Danica, bakit ba kung ano-anong iniisip mo? Bulong niya sa sarili. Pero ang hot naman talaga ni Alejandro. Ano kayang itsura ng boyfriend nito? Hot din sigurong kagaya nito. Na-curious tuloy siyang malaman na lahat tungkol kay Alejandro. Ano kayang nararamdaman ng parents ito na mag-come out to? Anong age kaya nito naramdaman na lalaki rin ang type nito? Supertado niya ang mga taong kagaya ni Alejandro. Di naman kasalanan ng mga to kung yun ang sexual preference niya. At naniniwala siyang hindi yun ang sakit. Ang di lang talaga matatandaan at matanggap ay kung bakit siya pinakasalandani niya sa isang kagaya nito na alam niyang kailanman hindi siya matututunang mahalin and vice versa. Dahil paano naman siya ma-inlove sa lalaking to? Kung alam naman niyang wala siyang kapag-asa. Mabuti sana kung babae rin na magiging karibal niya sa puso nito. Sakaling ma-fall in love siya dito kaso lalaki rin ang hanap nito Ano namang laban niya dun? Mali ang daddy niya sa napiling asawa niya dahil detective yon.
He defective. Hindi kasi ito ang kanyang Mr. Right dahil Mr. Right ito ng iba. Problema, no return, no exchange ng kontrata nila. Hanggang ngayon hindi pa rin niya maisip anong pumasok sa utak ng daddy niya para ipakasal siya dito. Pero mas lalong di niya maisip kung anong pumasok sa utak niya nung araw na yon at napapayag siya lamang itong pakasalan ng lalaking to. Gusto na naman niyang maiyak. Ngayon pa lang sigurado na siyang walang happy ending ang magiging buhay niya. Sa kumag na to, mamamatay ba siyang birhen? Kaya na. Matabang nasabi ko landatnan siya ni Alejandro sa kusina habang naghahain ng almusal. Wala siyang balak pagsilbihan to pero alam niyang matatala ka na naman siya ng daddy niya kapag di niya ipinagluto to ng almusal. Dahil obligasyon daw namin mga babae ang pagsilbihan ng aming mga asawa. As if naman asawa niya nga talagang kumag na to. Sa papel, oo. Pero sa turing nakahulugan na salitang asawa, nag-iilusyon lang ang daddy niya at ang papa nito. Naupo ito. Ano to? Tanong nito sa danggit at tortang talong na inihain niya. Tuyo, bakit di ka ba kumakain yan? Taas kilay pang tanong niya rito. Umiling to. Sorry, pero favorite ko to. Kibit balikat na sabi niya. Pwedeng pagluto mo ako ng sunny side up egg at saka ham at toasted bread? Request ni Alejandro sa kanya. Nanlaki ang mata ko. Nakangisi itong parang bata. Nagdadabog na tumayo ako at nagluto ng ham and egg, tsaka nagtosta ng tinapay sa toaster. Pakalagyan na rin ng butter yung bread ha? Napakuyom ang kanya mga palad. Mabuti man lang kung love niyang lalaking ito. Okay lang sa kanyang pagsilbihan to pero my God, hindi niya nga ito gaanong kakilala. Okay nga lang sana kung mabait to sa kanya kaso hindi eh. Pero sabi nga, love your enemies. Okay? Amen. Pagalit na pinatong niya sa mesa ang ham and egg with toasted bread. Kumain ka na po, mahal na hari oh. Sorry, mahal na Reyna pala. May sarcasm sa himig na sabi niya rito. Pero deadma lang to sa sinabi at sinimulan ng kumain ng almusal. Napakunot noo si Alejandro tuwing maririnig nito ang malulutong na danggit sa kanyang bibig habang inunguya niya yon. Ganyan kakalakas kumain? Di ba kapaniwalang tanong nito nang mapansin ang sandamakmak na fried rice sa pinggan niya. Bakit may problema tayo? Asek niya rito. Saan mo nilalagay yung mga kinakain mo? Naiiling na sabi nito sa kanya. Di naman kasi ako maarting kagaya mo, no? Nakangawing sabi niya rito. Kailan-di-landi? Bulong niya pa habang sarap na sarap sa tortang talong at danggit na isinasawsaw sa suka. Kapag ganito ang almusal niya, napapadami talaga ang fried rice niya. Kaya araw-araw siya nag-exercise. Mabilis din ang kanyang metabolism kaya kahit malakas siyang kumain, hindi siya tabain. Nga pala, aking may bahay. Hindi ako matutulog dito mamaya. Pwede bang pagtakpan mo ako kay Papa? Pakiusap ito sa kanya. Hindi ka dito matutulog? God! Masayang-masayang sabi niya. Sana wag ka nang bumalik. Kung may choice lang talaga ako, di ako babalik dito kaso wala eh. Ines na sabi nito sa kanya at inirapan niya ito. Wag na wag ka magsusumbong kahit kanino. Tinignan siya nito ng masama. Subukan mo, lagot ka sa akin. Oo na. Saka bakit naman kita isusumbong gustong gusto kong hindi ka nakikita? Tara niya dito. Mabuti yung nakakasiguro ko. San balakad mo? Wala ka na doon. Masungit na sagot ito sa kanya. Baklang to? Matapos kita ipagluto ng breakfast? Pagkakain ng almusal, umalis na si Alfredo. Na hindi man lang nagpaalam sa kanya pero ayos lang yun at least walang asungot ngayon dito sa bahay. Tinawagan niya si Dayan. Isa sa mga kabarkada niya para itanong kung nagkausap na ba ito ni Rod. Pangalawa kasi si Dayan sa pinaka-close kay Rod sa kanilang magbabarkada. Kaya kapag may tampo ito sa kanya, kay Dayan to nagkukwento. Hindi, bakit? LQ na naman ba kayo? May atraso kasi ako eh. Actually sa inyong lahat. Pero pwede bang kung kumpleto na tayong lahat, saka ko nalang ikukwento ko ano yun? Naku, mas lalo naman ako na curious yan eh. Sige, ask kong buong barkada kung kailan lahat free para magkita-kita tayo. Alang nasa kabilang linya. O sige na. Tambak ako ng work ngayon, andito pang boss ko. Okay, thanks. Pagkatapos makipag-usap dito, naglinis siya ng buong bahay. Na makatapos, in-inspect niyang laman ng fridge at ang pantry para makapag-grocery siya mamaya. Pagkatapos ay ikutin ng 3 branch ng talyer nila. Connected naman sa phone niya ang CCTV nila mula sa mga talyer nila. Kaya't nasa bahay lang siya ay namomonitor niyang kaganapan doon. Isa pa mapagkakatiwalaan naman ng mga tauhan niya doon. Magaling kasing makisamang daddy niya at mabait to sa mga tauhan niya, kaya't sinusuklan din sila ng mga to ng katapatan. Adam's POV. Baste, may coffee pa ba tayo sa bahay?
Malambing na tanong ni Adam sa boyfriend na si Baste habang itinutulak ang postcard. Yes, meron pa pero kuha na rin tayo. Sabi nitong kumapit pa sa bewang niya. Napangiti siya. Kaya love na love niya si Baste dahil dito na iyang ipakita sa madla kung gaano siya nito kamahal. How about sugar? Kailan pa ba natin ang sugar? Ikaw lang sapat na? Pabirong sagot ito sabay hagkan sa mga labi niya. Napahagikik naman siya. Matagal na sila ni Baste pero hanggang ngayon kinikilig pa rin siya tuwing nilalambing siya nito. Oh my gosh! Dinig niyang bulalas ng pamilyar na boses sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niya si Danica, waring sindak na sindak habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Baste. Kitang-kita niyang pamutla ng mukha nito habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa mukha niya at mukha ni Baste. Napahagat-labi siya. Malilintikan siya kapag naikwento nito kay Alejandro ang pagtatagpo nilang ito. Paniguradong hahanapin siya nito. Tapos ang maliligayang araw niya. Hinila niya ang babae sa isang sulok. Wag na wag mong ikakwento sa iba ang pagkikita natin to. Kung di kakalbohin kita. Mataray na sabi niya dito. Kaya pala nagpaalam ka kaninang aalis ka. Diyan ka sa boyfriend mo makikipagkita? Para nagkakandautal na sabi nito. Halatang shock pa rin makita siyang kasama si Baste. Ano ang gagawin ni Danica sa nakita niya? Malaman kaya niyang hindi itong Alfredo nakasama sa bahay? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.